Nagtungo si Health Secretary Ted Herbosa sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Pinatawag siya ng ICI kaugnay sa ginagawang investigasyon ng DOH sa mga ghost o non-operational super health centers sa bansa. At live mula sa Taguig na sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano daw ang sinabi dyan ni Secretary Herbosa? Ruth, sinabihan ng ICI itong si Health Secretary Ted Herbosa na ipagpatuloy lamang yung mga investigasyon at hanggat maaari ay ibigay ang kanyang findings sa komisyon. Sinabi rin ng ICI na handa ito makipagtulungan kay Herbosa. Isa sa mga suhestyon ng ICI ay magkaroon ng Citizens Participatory Action kung saan aktibong magre-report ang mga mamamayan na sa tingin nila ay mga health centers na hindi nagagamit. Sa huling bilang ng DOH, mayroong humigit kumulang 300 health centers na non-operational. Sa inisyal na pagtingin ng DOH, hindi nagagamit ang mga health centers dahil walang kuryente o linya ng tubig. Mayroon din daw mga health centers na walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. Mahigit kalahati sa bilang na ito ay nasa Luzon habang ang iba ay nakakalat sa Visayas at Mindanao. Tinitingnan pa raw kung mayroon talagang anomalya dahil dumaraan naman sa proseso ang paggawa ng mga health centers. Natanong din si Herbosa tungkol sa kanyang komento sa isang live stream kung saan sinabi niyang mas mabuti nang sila ang nag-expose kaysa sila ang mag-expose. Narito ang kanyang pahayag. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care, even if I'm not the one running the healthcare system. Ruth, nagpunta rin dito o pinatawag din ng ICI itong si Navotas Congressman Toby Chanco. Pero si Chanco naman tumangging sabihin sa amin kung bakit nga ba siya ipinatawag. Hininga namin siya ng kanyang pahayag tungkol doon sa mga komento tungkol sa integridad ng ICI. Sinabi naman ni Chanco na napaka-professional ng pagtatanong sa kanya ng mga miyembro ng komisyon. At ang dapat daw na nako-question ngayon ng integridad ay ang Department of Foreign Affairs dahil ayon sa batas ay pwede namang kansilahin ng DFA anumang oras ang pasaporte nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagagawa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Chanco. Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Kasi pag dumating sa punto, wag naman sana na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Gerard, balikan ko lang yung pagpunta dyan ni Secretary Herbosa kasi nga may binabanggit din no, na posibleng baka turn over na sa LGU o baka may kakulangan yung LGU. May binanggit ba ang ICI kung may mga iimbitahan na local officials? Ruth, sa ngayon ay wala pang nababanggit ng ICI tungkol dyan at kanina nga rin tinanong namin si Secretary Herbosa kung bukod dito sa ICI ay may ugnayan na siya sa iba pa mga government agencies katulad ng DPWH kasi may ibang mga proseso naman na kasama ang DPWH. Ang sabi ni Herbosa sa ngayon sila na muna ang mag-iimbestiga at kapag medyo mas marami na silang natuklasan o mas marami ng findings tsaka sila babalik dito sa ICI at sa DPWH. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.